Nako, sibak na po bilang hepe ng Philippine National Police itong si General Nicolas Torre III. Alam niyo kung bakit? Nako, mamaya may papakita ako sa inyong video na marahil isa po ito sa naging dahilan kung bakit agad na tinanggal ni Pangulong Marcos Jr. itong si General Torre bilang pinuno ng Philippine National Police. Grabe ho, alam niyo, nako, pag nakita niyo ho ang video, tinalo pa ho ang presidente ng Republika ng Pilipinas yung kanyang super VIP sa kalsada ho, mga kababayan. At yung kanyang tinanggal, dinemote na number 2 man dapat yon ay inilipat niya sa ibang pwesto, ay yun po ang papalit sa kanya, si General Nartates. Mamaya pag-usapan ho natin yan, mga kababayan. Pero bago ko i-play ang ating video, ay mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Eto ho, nako, panoorin niyo po itong ating video na kung saan ay yung pagdating ho ni General Torre, ang haba ng convoy. Tapos pagdating ho sa isang event, sakop po yung buong kalsada. Umiikot-ikot yung mga motor. Ito, panoorin niyo muna. Para maya-maya ay ihimayin ho natin. Ayan ho. Yan po, panoorin po nito itong video ni General Torre, yung kanyang arrival pagpunta sa isang event. Ito po. Ayan po, inyo pong napanood. Mismo, di ba? Ilang motor yan? 1, 2, 3, 4, 5. 6 na motor. Hagad, tawag ko sa atin, di ba? Hagad, o ito mga highway patrol group, di ba? Ang lalaki. Tapos may mobile. Talagang umiikot pa ho ng gano'n. Sinakop yung buong kalsada, mga kababayan. Tapos may dalawang mobile, tapos meron pang van. Tapos, ito, dumating na ho yung kanyang sasakyan, no? Ito ho yung kulay itim na Land Cruiser. Nako, naka-luxury car pa pala itong si General Torre. Tapos may blinker ho, mga kababayan. Di ba? Yan, pagbaba, talagang talo pa ho ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Tapos nang lumabas, yung pala si General Torre. Mga kababayan. So, ito, marahil isa po ito sa naging dahilan at nairita po si Pangulong Marcos Jr. Dahil sa, biruin nyo naman, grabing pang-abuso ito at pagpapakita ng power ho, mga kababayan, ng kapangyarihan. At alam nyo ho ba, na base po sa ating saligang batas, o sa ating, sa ating mga patakaran ho, dito po sa ating bansa, tanging ang presidente, vice presidente, Senate President, House Speaker, at Chief Justice ng Korte Suprema, ang pwede lang po gumamit ng blinker at sirena. Kita nyo ho yung kanyang Land Cruiser na itim. Di ba, naka-blinker ho hindi naman ito mobile kasi kung yan po ay police car, pwede po exempted dahil sa kung marked vehicle at sabihin natin kung pwede pang lumusot to kung pula ho yung plaka. Diba? Ibig sabihin, kung pula ang plaka, ay pag-ari ng gobyerno. Pero hindi po So, maliwanag ho na nilabag niya ho. Ito hong, Presidential Decree number 96. Number 96. Yun ho, mga kababayan. So, bawal po. At sa mga civilian lang ho na pwedeng gumamit ng sirena at blinker, sa mga civilian ho, kasi civilian ho, Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House, at Chief Justice. Yan lang ho. At dito ho,
ang chief ng Philippine National Police, ang sinasabi, in his capacity as head of the police force, is allowed to use blinkers but only, ito nakalagay nakasulat ito, but only when riding in an official PNP vehicle that is classified as a law enforcement emergency vehicle. Yung kanyang Land Cruiser na ito, hindi naman ito di ba? Ano ba yan? Ano sa tingin nyo? Yan ba ay PNP vehicle o hindi? Tapos hindi naman kulay pula ang plaka, di po ba? So, hindi po ito government vehicle. So, dahil dito, if he is non-PNP o government car, he is not allowed to use sirens or blinkers. So, yan mga kababayan, ang sinasabi ko, yan Yan, panoorin, basahin nyo ang liwanag. Bawal So, marahil isa po ito sa naging dahilan kung bakit agad na nasibak Siguro napanood nyo naman mga kababayan, talagang grabe talagang sinakop po yung buong kalsada. Alam nyo ako, nag-cover na ako. Ang daming presidente na kinoberan ko. Kay Fidel Ramos. Tapos sumunod dyan si Era Estrada, Gloria Macapagal Arroyo. Tapos Noynoy Aquino. Kay Duterte hindi na ako dahil nasa istasyon na lang ako. 4 na presidente. Lagi kami nakabuntot at nakakonvoy. Ang presidente, may mahabang convoy. May motor 2. Tapos, siyempre, maraming kasama, mga PSG. Pagdating mo sa isang lugar, sa event, dire-diretso na, wala na yung mga pagganong-ganon, katulad ng kay Torre, na parang hinahawi mo yung lahat, buong kalsada, sarado. Pagdating mo, talo pa ang presidente. Kasi dati, ang kinokoberan ko, ang daming presidente, pagdating ng presidente, tapos bababa. Yun lang ganun na. Nakapila lahat, tapos bababa. O kumisa na, may pagkakataon na ang presidente, ilalapit lang yung kanyang sasakyan doon sa parang pinaka-entrance, pinaka-bukana ng event, tapos bababa. Yun lang, ganun lang Pero ito, hinawi talaga ng ganun mga kababayan. So talagang grabe yung kanyang pag-abuso sa kapangyarihan. At marahil, napanood ng Pangulo itong ganitong video at marahil nakatanggap po siya ng sumbong. Yun na Ito na. Okay, samantala, ito, ipapakita ko rin ito. At basahin nyo ito yung basahin natin. Ito sulat mismo ng Office of the President, yung kanyang kautusan. Nilagdaan po ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito may petsang August 25. Kahapon yan Police General Nicolas D. Torre, Philippine National Police, Camp Crame, Quezon City. General Torre, you are hereby relieved as Chief PNP effective immediately. Yan po. For the continuous and efficient delivery of public services in the PNP, you are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relative to your office. Thank you. By order of the President, Lucas Bersamin, Executive Secretary, permado niya po yan. Yan po Alam nyo, nabigyan ng pagkakataon itong si General Torre, masyado sigurong pumasok sa utak niya na siya ang hepe. Biro mo, ang dami mong nilagpasan na mga general na mas mataas sa'yo, mas senior. Pero ikaw ay pinili ng Pangulo. Bakit Kasi ang sabi nga, usap-usapan, reward ito sa ginawa mong diskarte at talagang lahat ng pamarang ginawa mo para agad na maipatapon si dating Pangulong Duterte diyan po sa The Hague, Netherlands sa ICC. Di ba? Lahat hindi mo inalintana yung mga tamang proseso at batas na dapat sundin bago ipadala ang isang Pilipino ipatapon sa ibang bansa. Hindi mo yun inalintana. Kaya ang sinasabi yan, reward sa'yo. Pero nung napunta sa'yo ang pwesto, wala. Mukhang pumasok ko sa kanyang utak. Tapos, ito ang pinakahuli. Alam mo, nadagdag. Bukod dito sa video, nadagdag pa ito Yung kanyang pagsuway sa National Police Commission at kinalaban niya mismo itong si DILG Secretary John B. Cremulya. Di po ba? Pero bago yan, ay ito muna. Ipakita din natin.
meron din akong memorandum na nakuhang kopya. Ito, ipapakita ko rin natin na itong memorandum for the President. Ito, through Undersecretary Mary Lynn Charis A. Lagamon, Office of the Appointment Secretary. Ito ho, ang sabi ho, August 25, the undersigned respectfully requests for the President's signature on the appointment of, ito ho, Jose Melencio Corpus Nartates Jr., Vice Nicolas de Torre. So kapalit ho, Position Chief Police General, ayan, PNP. Attached herewith are the following appointment letter, Annex A, position, and recommended appointee, matrix, Annex B, for the President's consideration. Nilagdaan, Lucas Bersamin. Ayan no. Ayan ho, yung yung pagtatalaga na ho kay General Nartates bilang kapalit ni General Torre. So, kompleto ho tayo ng dokumento, mga kababayan. Pero sa tingin ko, yung isa ho sa talagang nagpaskip ng dibdib. Sa dami ho ng problema ng Pangulo, pati sa flood control. Dumagdag pa ho itong si Torre. Yun ho, mga kababayan. Pero isa rin po sa pinag-ugatan ng talagang pagkakadismaya. Kasi, di ba, yung ang National Police Commission o NAPOLCOM, di ba, ang chairman ho niyan, si DILG Secretary John B. Cremulya, pero nyo ay sinuway ho ito ni General Torre kasi nagpatupad ho siya ng revamp, ito hong si General Torre. Tapos, dinemote niya ho yung number 2 man. Yung pangalawa ho sa pinakamataas na pwesto, itong si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ay kanyang tinanggal at ginawang area, bilang commander ng Area Police Command Western Mindanao. At iniakyat niya, siguro kaibigan niya ito, si Police Lieutenant General Bernard Banac. So, nag-revamp po siya. Bili mo, yung number 2, pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas sa PNP, dinemote mo. Siyempre, anong iisipin ng ibang mga mabababang ranggo? Na siga talaga itong si General Torre, bili mo, pangalawa na sa pinakamataas na pwesto, itinapon sa labas. Yun po. Yan po ikinontra ho. At ang ginawa ho ng NAPOLCOM, pinawalang bisa yung kanyang revamp. Pero ano ho ginawa ni General Torre? Hindi, nanindigan ho siya. Itinuloy yung kanyang revamp at talagang nanatili yung pagkapatapon kay General Nartates bilang commander ng Area Police Command Western Mindanao. So, pinag-swap niya yung posisyon. Sa totoo lang ho, mga kababayan, kahit pa paano, bossing niya ho rin si Secretary John B. Cremulya. Di po ba? Kasi saklaw po ng DILG ang Philippine National Police. Titimbre ka sana, boss. Magpaparibang pa ko itong si Nartates, dadalhin ko sa bilang area commander ng Area Police Command, Western Mindanao. Di ba? Ganun ho, medyo titimbre ka, bubusina ka, wala ho Tapos ang nangyari ho, mga kababayan, matapos ho niyan, in-announce na wala raw ipinanindigan ho ni General Torre na hindi, tama yung ipatapon niya si General Nartates. Parang kung magasano, bastusan ho ito, di ba? Yung pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas, number 2. Dinemote mo, wala kang karapatan, di po ba? So, marahil isa po yan sa nagdagdag na talaga nagpatong-patong. Kaya ngayon, ano nangyari? Yung kanyang ipinatapon, si General Nartates, bilang area commander, ngayon, siya ho ngayon ang magiging hepe ng Philippine National Police. Kung inyo pong matatandaan, mga kababayan, sa aking vlog din, dito po sa aking channel, di ba nagpipilian kung sino ang dapat na maging hepe ng Philippine National Police? Di ba nagretiro na, nabakante ang pwesto? Si Marbil nagretiro. Tapos siguro makikita nyo, pwede nyo balikan yung aking vlog, na ang talagang inirekomenda ko pa sarili, ay ito pong si General Nartates na maging hepe ng PNP. Dahil itong si General Torre, wala ho, talagang napaka-basang-basa ang papel at di ba, lalo na sa mga taga-suporta po ng dating Pangulo Duterte. Kasi grabe yung kanyang ginawa
talagang hayag-hayagan, labag sa batas. Hindi inalintana yung proseso, yung due process. Biri mo, pinapatawag lang ho ni Pangulong Duterte yung kanyang anak na si VP Sara Duterte na at sinabi niya, abogado ko yan. Sinabi, hindi pwede, hindi ko pinapasok yan. Ako ang nagdesisyon, di ba? Yung mga ganun mga sabi ni Torre. So, ang sinasabi nga, kaya nga naging hepe, reward yan, di umano. Yun ho, kaya yun. Pero, nung nandiyan na siya sa posisyon, wala ho. Pumanik ko sa ulo. Naging matayog. Yung kanyang, naging matayog ho at siguro parang mas mataas pa siya sa presidente. Nakita niyo yung video, di ba? Grabe ho. Okay, so yan lang ho. Mag-comment ho kayo, mga kababayan. At kung ano masasabi niyo sa inyong pinanood na video na kung saan talo pa ang presidente, may pag ganun-ganun pa yung mga motor, Tapos naka-blinker pa ho si General Torre. Bawal po sa civilian ho, presidente, vice presidente, Senate President, Speaker, Chief Justice, 5 lang ho ang pwede. Siya ho hindi kasama. Private car ho yan Kulay itim na Land Cruiser. Naku, mamahalin po yan, luxury car. Yun lang ho. Okay, so maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood dito po sa ating channel. Muli, ako po si Eli Saludar. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.